Langgam at si Tipaklong. Taginit katapos ng inahalan sa bukid, makikita si Langgam na abalang-abala sa paghagot ng nailaglag na butil ng palay. Para maiuwi mula umaga hanggang hapon ay sawa ng masipag na Langgam ang paggawa. Kaibigang Langgam, masyado ka namang masipag. Halika, magsayaw muna tayo. Magsaya. La la la, tawag ni Tipaklong kay Langgam habang ito'y patalon-talon at pasayaw-sayaw. Tumingin si Langgam kay Tipaklong, naisip niyang masarap ngang maglaro at sayaw. Subalit naaala niya ang pamilya niyang maaaring magugutom ng tag-ulan kung hindi siya makaghagot ng pagkain ngayong tag-araw. Hindi ako maaaring maglaro at sumayaw ngayon dahil kailangan ko maghanda para sa dating ng tag-ulan. Ayaw kong magutom ang pamilya ko, sagot ni Langgam. Matagal na tag-init, marami pang araw para riyan. Magsaya muna tayo, ang paghahambala ni Tipaklong. Subalit, ang tag-init ay hindi pala kasing haba, inikala ni Tipaklong. Nagsimulang pumatak ang ulan at ang paging nagkalat unti-unting inanod ng tubig. Tanging putik ang mga damong nagsimulang simbol dahil sa pag-ulan ang naiwan sa bukid. Nang wala nang makain si Tipaklong at hindi niya hinayaan na matiis ang ginaw at gutom, ay lakas loob siyang kumatok sa pintuan ni Langgam. Kaibigang Langgam, pakiusap, tulungan mo ako. Makaawa man ng Tipaklong. Binuksan ni Langgam ang pinto at pinakita niya ang payat at naging na si Tipaklong. Anong kailangan mo, Tipaklong? Tanong niya. Langgam, maawa ka sa akin. 3 araw na ako hindi kumakain. Kung hindi pa ako kumakain ngayon ay mamatay na ako. Pagkaawa ni Tipaklong. Noong panahong maraming pagkain sa bukid ay wala kang ginawa. Sumayaw-sayaw at umaawit at magsaya. Ngayong wala ka ng pagkain ay hinihingi ka ng tulong. Pasensya na, Tipaklong. Ang inipon kong pagkain ay lamang para sa aking pamilya. At sinira ni Langgam ang pinto. Ngunit, biglang niyang nailala ang sinabi ni Tipaklong na 3 araw na itong hindi kumakain. Ano kaya kung bigyan ko siya ng pagkakataon? Kung tutuusin ang parang may noon, bagong niyang sarili. Agad niyang binuksan ang pinto, ngunit nagulat siya. Nakasaya na si Tipaklong. Tipaklong, halika, pumasok ka, sabi ng kanyang habang inaalam. Pinapasok niya ang kaibigan. Binigyan niya ito ng mainit na mainom at pagkain. Nang makain na ay hinahayag na. Nagpasalamat si Tipaklong. Salamat, Langgam, at pasensya na ka na, ha. Nagkamali ako pero magbago na ako. Mahinang sinabi niya. Tamang-tama ang dating mo, Tipaklong. Marami kong tanggap gawin ang aking kapahian ngayon. Kung gusto mong tumulong ka sa aking kapalit ng pagkain at pasalamat ang pagtira mo rito. Alok ni Langgam. Hindi nakapiniwala si Tipaklong nang narinig niyang Langgam ang nakapabuting mong kaibigan. Hindi ko naluluhang, sabi ni Tipaklong. Iniligtas mo ang buhay ko, dugtong pa niya. Simula noon ay ibang Tipaklong na ang nakikita niya tuwing tag-init, sumayaw at awawit para rin dahil likas siyang masayahin. Subalit hindi niyang nalimutan mag-ipon at sapat na pagkain para sa tag-ulan. Salamat sa pagkakataong ibinigay ng kaibigang Langgam. Salamat po.